Pilipinas rally, samtang maghuwat ang tao, saba kayo. Usahay ang music, to blaring, di gani mo magdungog, mag-istorya. Ano maghuwat kay usually late you go. Yato ko sa birthday sa akong anak ng hapon, niya lupa dayon ko nga rin. Agi pa ko sa kampo kay nagpin ko og medal sa atong mga sundalong nasamdan. Agi og paghatag og honor og suporta kanila. Pag sud nako nga rin, ingon ani gyud kahilom. Ani ang mga tana nako. Na mga tao diha marumag naigihaya. Di bitaw tinod, hilom ra kayo mo. I mean, exceptionally quiet. Unlike other, maybe basig na bungol na pod mo sa inistorya ani nila. Pero di na nako, I'd ignore the salutations. Anyway, as I ramble on, ma-acknowledge man ako tanan, mag-istorya pa ko. Ang kanipong prepared speech is not enough. It's only 3 pages. Nagdali-dali para ba ko? Kapit pa kumadagma sa aeroplano. Unya 3 pages ra. Mga kaigsuunan ko, una nato istoryahan ang Pilipinas, mag-istorya ta sa problema. Natay problema nga rin sa Mindanao. Ang mga nagunang mga factions nga rin or tawag ninyo pressure governance, pressure politics. Ang una katong MN niya followed by MI and itong mga splinter nga BIFF, mga ginagmay nga mga tawag binisaya rogue mga grupo into hold-ups and common crimes. Naatay nabuhat ng napanday na itong balaod sa BOL. It's going to be implementation in the days to come, truly as we agreed with them. I hope that basig pagsugod parang initially, it would reflect the true sentiments of our Moro brothers, mga Maguindanao. I don't know about the Maranao, but mutana pa po sa mga igagaw diha, actually. Morag hilo man after the Marawi siege. But these are the rebellious ones, but connected ni sa ISIS. Naabot ay problema sa South ang Abu Sayyaf. Kani puro IS gyud ni ang color ani. If not, it is really the ISIS nang naana diha. It's a violent world nga rin. Pabuto simbahan, pabuto kung saan na lang. Masakir nga ito, masakir nga rin. But kaning mga ISIS is totally corrupt sa utok. Totally bankrupt sa utok. Why kidnap, at the end of the day, basig ni bayad na, luglugon ang tao, in front of a video, muna nga, wala pa ta, sukad ni adto, wala pa ta ka labang sa hump nga taas. And I do not think that I would be able to solve it during the last remaining 3 years of my term. Bako maninguha ko lang nga I could reduce it to the barest minimum unta. Unta o kaya. Ang usapan but let me interject this with a very sweeping statement. Nga
og ang Pilipinas dili makaangkon og law and order. Unya dili maundang ang korupsyon. Ingnan tamo mangundang nalang tag-ampo kay basig unsaon natong ampog, basig unsaon natong sabay tabas binisaya sa yawang hope paglaom, basig unsaon nato pagdamgo og paglaom, as long as there is disorder, patay, droga, wala. 53 years ago, sugod na sila. Ug naapay gamay nga nagpabilin nga hope, or at least it could be a dream nga naapay pag-asa. 53 years would tell you that it amounts to nothing. So ana akong gisulti sa mga sundalo, sulti na ako sa mga pulis, tapuson ta na lang ni. Either kitay mo surrender o sila'y mo surrender. Either kitay mahurot o hotdon gyud nato sila. Ang ilang gusto, armed struggle. The world itself, or the words connotate violence. Pero pagpresentar sila sa ilang kausa before the international body, before the human rights pong pulpul nga dako, siya ro di mo kasabot anang yawa. Ano ka kinabuhat nila? How stupid can you get? Labi na si Gascon. Putang ina, hindi ko tamalaman kung paano mo intindi. Do you think ako, nung isang adlaw, duha ka pulis na ako, binakog namatay na libre ra. And we are suffering losses sa drug war. Ngunang akong giingon, og dili nato ni makabot. Ang akong presidency would really be a failure. Wala ko ikapanghambog eh. Makapanghambog lang ko, tudason ko ni tanan, patyon ko ni tanang mga durugista. Baya, ako, pagka-mayor na ako, ningon yung ko sa taga Davao. But Davao was a very dangerous place before. We average at about 5 deaths of a soldier or policeman every day. Downtown assassination. Ano ako, kaning mga butang, di maundang. Wala yun. So, tapuson ta yun eh. Wala na yan eh. The 53 years ng experience, wala. So, my take, my sense, di man ka mo gusto, tudasay na lang yun. Hutdon tagi mo patay. Wala ko yung mahimo. Droga. Itong na-mayor ko man gapon, there was also turmoil. And so I was forced to say that I am going to build a city that is comfortable for everybody. I will not promise you anything beyond what is the normal expectations of our economy. I cannot go beyond the value of our economy. Basig karon. But if you tinker with drugs, and if you continue to feed our children with drugs and trafficking, grabe karon, ni grabe. Halos mo surrender na ang mga pulis. Every day, ayaw mo pagtuan ng 1 billion, kunya pagkaugma another 1.3 billion, palusot lang na. Ilan ang paon, diri mo, kaya haron nakapokus ta diya. Actually, there are other billions coming in. Ang Pilipinas, dili contiguous, kita ka island for island. 7,000 islands, mamili ka nag-asa ka landing diya. Di parehag Amerika, usara ka stretch nga border. Ato, pilagod na kayo, imo na tupong-tupungon, malibot na tong kalibutan ang shorelines. Imagine the shorelines of 7,000 islands.
Muna, kamong mga durugista diri sa Cagayan, Pilipino man ta, naaman ta ng media diri, putang ina ninyo, patyon tagyod mo. Maniwala kayo sa akin. Pagka-presidente na ako, ningon po ko, I don't give a shit about human rights. Because if everything falls and this government collapses, walay laing hindi man na sila mamahig nasyonalista liberal ang presidente. So una ko mo sirko nga to sa doong sa impyerno, unahon tamog tukngod nga to. Total ako, wa man po ko mag-ambisyon og langit. Kaysa tinuod lang, walay gwapa dito. Pero na, kanang mga gwapang inyong nakitaan karon sa palibot ninyo. Bayon sa may abilidad anak nila. Di ba makupad kong maingon nga unsay ilang bisyo. Basta, kanang uban nga tinarong, well, of course, usa duha ka boyfriend, kanang uban una maminyo, nakapo siguro ka boyfriend. Lain-laing probinsya pa. Inguman din ng human rights nga ginabastos na akong babae. O kung magbastos, tinuod man na. Asa ka mangitas kong gwapa ron at tumutod sa karaoke. Datuwa nga to. Mga gwapog lawas. That's reality. Why would you bar me from talking ang realidad sa atong kinabuhi? Langit. Saan mo naman ang langit? Kung saan mo naman itong masikitang ampo? Kaya kong mga pare, iyawa. Giingnan ta na mo nga high school me, first o second o third year na expelled man ko sa Ateneo. Di ba kamong taga Ateneo, halos man mo, kada Biyernes, kumpisal, unya na ay misa kalawat ang tanan. Di ba? Oh. Pag kumpisal, ana, among itlog, kumot-kumuton sa pare. Paminaw mong mga human rights, munang inyong explanation na finger, kay ang pare, mangita, unsa may sa og first o second year. Third year, pila imong edad, ana? Unsa may imong sa? Dili pamaklad, ano pag halabas kung unsay buhaton, pero wala may tay sa ngayong murder. Moro man ato mga tagoy-tagoy babae. Pero katuin ako nga ang gidungagan ko na lang to kay ang mga pare, katong pare, si Father Falbe, ang botong asayan batong ni Xavier, magsige pa magpangitag sa, come on, give me your other sins. May mga ngano, haron madugay ka, magsige siya kumot ni madugay. Nga daghaman ng pare, i-divide mo. Uban nga to, second year o third year. So, yung mga first year, duha may seksyon eh. Muna, madugay, manimbing to ka nalagsala. Yang yung mga babae, sabi niyo, finger, kayo ang loko-loko, kayo ang tarantado. Kung totoo kong ginawa, sabihin ko kaya yan. Sinasabi ko yan kasi ang pare na mimilit ng kasalanan para tumagal kami dyan nakatulod at ang aming bayag bogbog na sa kumot. Utang ina ninyo. Yan ang totoo. Paak po ninyo mga media.
Sabi ko nga mga tarantada.